Tahimik na nakaupo si Feng Hao sa gitna ng kagubatan habang kalmado itong nag-insayo, ngunit sa kalagitnaan nito ay biglang may naramdaman siyang mabilis na dumaan sa paligid, dahil dito ay mabilis na tumayo at naging seryoso ang mukha ni Feng Hao bago pa siga na tanungin kung sino ang naroon. Mula sa dilim ay makikita ang isang nakakatakot na pulang mata bago mapanuksong sabihin ng isang misteryosong kalaban na mabilis ang naging reaksyon ni Feng Hao. Sa isang iglap ay biglang sinunggaban ng nakatalukbong na lalaki ang ating bida dahilan para mapaubo ito. Pilit na tinanong ni Feng Hao kung sino ang umatake sa kanya ngunit malamig lamang siyang sinabihan ng kalaban na huwag nang magtanong ng mga walang kwentang bagay at huwag na ring isiping makakatakas pa siya mula rito. Halatang nahihirapan at nakaramdam ng matinding pressure si Feng Hao habang makikitang pinagpapawisan ito at seryosong nakatitig sa kalaban. Seryosong sinabi ng nakatalukbong na kalaban kay Feng Hao na huwag siyang tignan ng ganoon bago idagdag na binili lamang ng iba ang buhay niya kaya ginagawa lang nito ang kanyang trabaho. Ngunit laking gulat ng kalaban nang biglang magliyab ang kamay ng ating bida at mahigpit itong kumapit sa kanya upang lumaban. Sa susunod na sandali ay isang malakas na enerhiya ang sumabog dahilan para mabilis na tumalsik papalayo si Feng Hao dahil sa tindi ng impact. Matapos ang banggaan ay makikita ang misteryosong lalaki na kalmado lamang nakatayo habang unti-unting hinahawi ng hangin ang makapal na usok sa kanyang paligid. Bahagyang nagtaka ang kalaban nang mapansin nitong biglang nawala si Feng Hao sa kanyang paningin. Nang humarap ang Hangul ay makikita ang nakakakilabot ng ngiti sa maskara nito bago purihin ang kakayahan ng ating bida. Dagdag pa ng Hangul na nagagawa pa rin itong lumaban sa kabila ng sitwasyon, ngunit dahil doon ay mas lalo lang daw nitong pinapaliit ang tsansang mabuhay. Habang naghahanap sa paligid ay kalmado nitong sinabihan si Feng Hao na lumabas na upang mapadali ang pagkamatay nito. Samantala, tahimik namang nagtatago ang ating bida sa likod ng isang malaking puno hindi kalayuan sa kalaban. Makikitang matindi ang nararamdamang pressure ni Feng Hao habang pinagpapawisan ito at halatang nahihirapan sa sitwasyon. Batid niyang malayo ang agwat ng lakas nila at kakaunti na lang din ang pagkakataon niyang magamit ang kanyang pharmacopoeia. Dahil alam niyang agad na mabubunyag ang kanyang pwesto kung sakaling gumalaw siya, seryosong nag-isip ang ating bida kung ano ang dapat niyang gawin upang makaligtas. Patuloy pa rin sa pagtagas ang pawis ni Feng Hao dahil sa matinding pressure habang tahimik itong nagtatanong sa kanyang isipan kung naroon ba ang kanyang Little Master, ngunit tanging katahimikan lamang ang naging tugon sa kanya habang nananatili itong nakatago sa likod ng puno. Nang makitang wala siyang maasahang tulong, unti-unting napalitan ng determinasyon ang mukha ng ating bida. Napahigpit ang kanyang kamao bago seryosong kumbansihin ang sarili na mas mabuting umasa na lamang siya sa kanyang sariling kakayahan, batid niyang malapit na ring tuluyang gumaling ang kanyang braso kaya naisip nitong subukan na lang lumaban. Samantala, patuloy pa rin sa paghahanap ang Hangul habang nagtataka kung saan nagtago ang ating bida. Kumbinsido itong nasa paligid lamang si Feng Hao kaya hindi ito tumigil sa pagmamasid. Ngunit ilang sandali pa ay biglang nanlaki ang mga mata ng kalaban mula sa likod ng kanyang maskara nang may mapansin ito. Agad na natuon ang atensyon ng Hangul sa direksyon ng pinagtatagwan ng ating bida bago ito kumpiyansang sumigaw na nahanap na niya ito. Parang baliw na tumawa ang Hangul sa gitna ng dilim, sa isang iglap ay mabilis itong tumalon sa inaakalang pinagtatagwan ng ating bida at kumpiyansang sumigaw na nahanap na niya ito, ngunit sa halip na si Feng Hao ang makita, isang isda lamang ang bumungad sa kanya. Agad na ninas ang Hangul nang mapagtantong isa lamang piraso ng damit ang nakasabit sa sangabilang patibong, dahilan para galit itong sumigaw kung paano siya nagawang linlangan, ngunit hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang inis ay biglang nanlaki ang mga mata ng kalaban. Matinding kaba ang naramdaman ng Hangul matapos bumalot ang isang napakabigat na presensya sa paligid, at nang tumangala ito, bumungad sa kanya ang isang malaking ipu-ipo ng enerhiya na namumuo sa kalangitan dahilan para mapamura na lamang ang kalaban sa matinding takot. Mula sa kalangitan ay mabilis na bumulusok pababa si Feng Hao, halatang determinado ang ating bida na tapusin ang laban habang buong lakas nitong isinisigaw ang kamatayan ng kalaban, wala nang pag-aalinlangan na pinakawalan ni Feng Hao ang kanyang Azure Tiger Palm. Sa pagbangga ng kanyang lakas ay isang malaking pagsabog ang agad na nabuo na naglabas ng matinding enerhiya sa paligid. Ibinuhos na ni Feng Hao ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa atakeng ito hanggang sa limitasyon ng kanyang katawan, kaya seryoso nitong sinabi sa kanyang isipan na kailangan talaga nitong tumama sa Hangul. Isang malakas na pagsabog ang naganap matapos tumama ang atake ni Feng Hao na agad nagpataas ng makapal na usok sa paligid.
Unti-unti itong hinawi ng hangin hanggang sa tuluyang bumungad ang naging resulta ng laban. Makikita ang Hangul na nanghihinang nakasandal sa isang malaking puno habang pilit na tumatawa at umuubo. Dahil sa tindi ng impact ay nawasak ang kanyang balabal at nagkaroon ng basag ang kanyang maskara. Bahagya itong ngumisi bago amining muntik na siyang mamatay dahil mali ang naging pagtatansya niya sa lakas ng ating bida. Ngunit sa kabila ng tinamong pinsala, isang mapanuksong ngisi ang lumitaw sa duguan nitong mukha. Mayabang na dinagdag ng Hangul na sayang at hindi raw kinaya ng sariling katawan ni Feng Hao ang ganoong klaseng lakas, kaya sa huli ay siya pa rin ang nanalo. Malamig na sinabi ng Hangul na hindi natatagal ang buhay ng ating bida kaya tatapusin na niya ito. Ngunit sa kabila ng tinamong pinsala at duguan nitong mukha, nangingit-ngit ang mga ngipin ni Feng Hao sa galit, pasigaw nitong sinabi na walang karapatan ang kalaban na magdesisyon sa kanyang buhay. Seryoso siyang lumingon at buong tapang na hinamon ng Hangul na sundan siya kung kaya ba talaga nitong kunin ang buhay niya. Matapos magsalita ay agad na naglakad si Feng Hao papasok sa isang madilim at masukal na kagubatan. Napagtanto ng Hangul sa kanyang isipan na alam ng ating bida na wala itong laban kaya pinili nitong pumasok sa Dragon Beast Mountain upang magkaroon ng tsansang makaligtas. Habang nakasandal pa rin sa puno, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Hangul. Kumpiyansa nitong sinabi na siguradong patay na si Feng Hao dahil kahit siya na nasa buong lakas ay hindi maglalakas loob na pumasok ng mag-isa sa lugar na iyon. Sa huli ay nagdesisyon ang Hangul na bumalik na lamang at i-report ang nangyari dahil naniniwala itong parang patay na rin naman ang ating bida. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang Hangul ay isang malakas na atake ang biglang sumabog sa paligid. Sa isang iglap ay direktang tumama ang matinding enerhiya sa dibdib ng Hangul. Bakas ang matinding galit sa mukha ng isang lalaking nagngangalang Yang habang patuloy na umaapaw ang asul na enerhiya mula sa kanyang kamay. Pasigaw nitong tinawag na basura ang Hangul bago inis na sinabing hindi man lang nito kinaya ang isang martial apprentice. Matapos ang pangyayaring iyon ay seryosong nag-utos siyang napakilyusan ang lahat upang harangan ang mga labasan dahil pumasok na si Feng Hao sa Demon Beast Mountain, puno ng determinasyon at galit na idinagdag niyang nahahayaan nilang mamatay doon ang ating bida, o kaya naman ay papatayin nila ito sa oras na lumabas dahil kailangan talagang mamatay ni Feng Hao. Patuloy lang sa paglalakad si Feng Hao sa loob ng madilim na gubat habang pilit na kinakaya ang nararamdamang panghihina, tahimik nitong sinabi sa kanyang isipan na hindi na niya alam kung gaano katagal na siyang tumatakbo ngunit wala siyang balak na bumalik. Ramdam ng ating bida ang matinding pagod kaya inamin nitong hindi na niya talaga kaya, dahil dito ay tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at pabagsak itong nawala ng malay sa damuhan. Ilang sandali pa ay may mga narinig na kalusko sa paligid bago lumitaw ang isang mabangis na halimaw na may matatalas na pangil. Nang makita ang walang malay na si Feng Hao, walang pag-aalinlangang sabay-sabay na sumugod ang mga halimaw upang umatake. Ngunit bago pa man sila makalapit ay bigla na lamang nagliwanag ng kulay berde ang katawan ng ating bida. Sa susunod na sandali, sumabog ang isang malakas na enerhiya mula kay Feng Hao na mabilis nagpatalsak sa lahat ng sumugod na halimaw palayo. Dahil sa malakas na berdeng liwanag na iyon ay tuluyan ng napaatras ang mga halimaw palayo. Kasabay nito ay ang paglitaw ng kanyang master na si Lao Lao sa gitna ng kagubatan. Seryosong pinagmasdan ng batang babae ang walang malay na si Feng Hao bago kalmadong sinabi na pagsubok niya iyon kaya hindi sana siya dapat makialam, ngunit sa pagkakataong ito ay tutulungan na niya ang ating bida. Lumipas ang gabi at tuluyan nang sumikat ang araw sa kalangitan, hindi nagtagal ay dahan-daang gumalaw ang mga daliri ni Feng Hao senyales na muli na itong nagkamalay. Makikita siyang nakasandal sa isang puno habang sapo ang kanyang ulo na tila nakakaramdam pa ng kaunting hilo, ngunit matapos mahimasmasan ay agad na bumakas ang ginhawa sa kanyang mukha habang buong lakas at masiglang nag-inat ng katawan sa ilalim ng sikat ng araw. Bahagyang nagtaka si Feng Hao nang mapagtantong nakatulog siya sa lugar na iyon. Bakas ang pagkalito sa kanyang mukha habang pilit na inaalala kung sino ang nagligtas sa kanya bago nito tinawag ang kanyang master. Agad namang lumitaw si Lao Lao na nakalutang sa hangin bago kumpiyansang sinabing siya ang nagligtas sa ating bida, dahil kung hindi ay siguradong naging pagkain na ito ng mga halimaw. Matapos magpasalamat ay umupo si Feng Hao bago tanungin kung alam ba ng batang babae ang daan pabalik. Ngunit sa halip na ituro ang daan ay kalmadong sinabi ni Lao Lao na huwag na silang bumalik at subukan na lamang mabuhay roon ng mag-isa, dahilan para pansamantalang matahimik ang ating bida. Sa susunod na sandali ay biglang nanlaki ang mga mata ni Feng Hao habang halatang natatarante sa narinig.
pasigaw at pinagpapawisan nitong inreklamo kung paano sila mabubuhay roon ng mag-isa gayong kahit daw isang martial practitioner ay hindi makakaligtas sa ganoong klaseng lugar. Agad na formal na yumuko si Feng Hao upang tuluyan ng magpaalam sa kanyang master, ngunit hindi pa man siya nakakaalis ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida at tuluyang natigilan ng seryosong magtanong si Lao Lao kung gusto ba nitong maging isang talunan habang buhay. Naging madilim ang ekspresyon ni Feng Hao habang patuloy na idinidiin ng kanyang master ang katotohanan. Malamig na pinaalala ni Lao Lao na hindi kailanman magiging malakas na martial artist ang ating bida kung hindi ito makakaranas ng mga mapanganib na sitwasyon at matinding pressure. Idinagdag pa nitong hindi isang nursery room ang lugar na iyon. Dahan-daang napahigpit ang kamao ni Feng Hao dahil sa bigat ng mga narinig. Seryosong ipinamukha ni Lao Lao na paniguradong mamamatay lamang ang ating bida kung patuloy itong aasa sa kasalukuyang martial state nito lalo pa at isa lamang siyang martial apprentice. Pasiga nitong tinanong kung paano nito haharapin si Yunxing na isa ng martial spirit pagkalipas ng 3 taon, at kung paano nito mapoprotektahan ang pamilyang Feng. Mabilis na napalitan ng determinasyon ang mukha ni Feng Hao matapos marinig ang mga salitang iyon. Seryoso niyang sinabi sa kanyang isipan na tama ang kanyang master kaya kailangan niyang pagtagumpayan ang Demon Beast Mountain upang maging isang malakas na martial artist. Nang makita ang pagbabago sa ating bida, isang tipid at kalmadong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lao Lao. Samantala sa loob ng Feng Mansion, isang malakas na boses ang umalangaw habang pasiga nitong tinatanong kung totoo ba ang kanyang narinig. Sa harapan niya ay makikita ang duguan at nakayukong hanggal na nagpapaliwanag na pinagtulungan at binugbog siya ng pamilya Hu at Yang, kaya wala raw itong dahilan para magsinungaling lalo na sa sinapit ng kanyang katawan. Dahil sa nalaman ay madiing na ikuyom ni Feng Chen ang kanyang kamao habang galit nitong binanggit ang pangalan ng dalawang pamilya, ramdam ang matinding puot na nagmumula sa ama ng ating bida habang patuloy na umaapaw ang kanyang mabigat na presensya, halatang paputok na sa galit si Feng Chen bago pasigaw na sabihing wala silang karapatang saktan ang kanyang anak, at buo na ang kanyang desisyong durugan ang mga ito bilang ganti. Patuloy pa rin sa pag-apo ang nagliliyab na aura ni Feng Chen dahil sa tindi ng kanyang galit bago pasiga na tawagin si Feng Lai. Nang marinig ito, agad na sumiklab ang emosyon ng balbas-aradong si Feng Lai bago galit na sumigaw na tipunin ang lahat ng elite ng kanilang clan, puno ng determinasyon nitong idinagdag na papatagan nila sa lupa ang dalawang pamilyang iyon. Samantala, tahimik at payapa naman ang gabi sa labas ng mansion sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon dahil sa susunod na sandali, isang mabilis at malakas na atake ng yelo ang biglang bumulusok mula sa kalangitan na direktang tumama at sumire sa bubong ng kanilang gusali. Agad na napatingin sa itaas sina Feng Chen at Feng Lai matapos maramdaman ang biglaang pagdating ng mga kalaban, mula sa dilim ay bumungad sa kanila siyang kasama ang isang kalbong hanggal, mayabang na sinabi niyang kina Feng Chen at Feng Lai na masyado raw silang mapangahas. Ngunit hindi na nagpatumpik-tampok pa si Feng Chen, mabilis na umapaw ang matinding asul na enerhiya sa kanyang buong katawan habang galit na galit nitong sinabihan ang dalawang matandang aso na manahimik dahil hindi na niya kailangan ng kanilang paliwanag. Sa sobrang galit ay wala nang sinayang na oras ang ama ng ating bida, mabilis itong sumugod paitaas habang buong lakas na isinisigaw na pumunta na sila sa impyerno. Isang napakalakas na atake ang kanyang pinakawalan na agad umalangaw sa paligid. Matapos ang banggaan ay makikita si Feng Chen na patuloy na binabalot ng kanyang asul na aura habang nakakatakot ang seryosong ekspresyon nito, halatang walang balak na palampasin ang dalawa. Walang pag-aalinlangan na pinakawalan ni Feng Chen ang isang napakalaking atake ng enerhiya habang galit na isinisigaw na kailangang pagbayaran ng lahat ang kanilang ginawa. Bahagyang natigilan sina Yang at ang kalbong hanggal nang makita ang mabilis na pagbulusok ng atake patungo sa kanila. Agad namang naglabas ng nagliliyab na dilaw na aura ang kalbong hanggal bago pasigaw na hamunin si Feng Chen na ipakita ang lahat ng lakas nito dahil ang pamilya Feng naman daw ang nagsimula ng digmaan. Kasabay nito ay naglabas din ng matalim na enerhiya si Yang habang seryosong sinasabing hindi niya hahayaan na maging mapusok si Feng Chen, sa susunod na sandali ay malakas na nagsalpukan ang kanilang mga atake sa kalangitan dahilan para kumalat ang matinding pressure sa buong paligid. Isang nakakabinging pagsabog ang naganap matapos magsalpukan ng kanilang mga lakas, dahil sa tindi ng impact, isang malaking haligi ng enerhiya ang mabilis na bumulusok paitaas patungo sa kalangitan. Nang unti-unting mahawi ang makapal na usok mula sa banggaan,
makikita si Feng Chen na pinagpapawisan habang halatang nakaramdam ng pressure, madiin itong napamura sa kanyang isipan bago inamin na sadyang matigas ang dalawang patriarch na kanyang kaharap. Sa kabilang banda, seryoso namang nakatayo siyang kasama ang kalbong Hangul habang pinagmamasdan ang ama ng ating bida. Tahimik na sinabi niyang sa kanyang isipan na hindi niya inasahang makakayanan ni Feng Chen ang kanilang sabay na atake, kaya kumbinsido itong hindi talaga dapat maliitin ang kakayahan nito. Seryosong sumigaw ang isang matandang lalaki upang utusan ng buong pamilya Feng na patayin ang lahat ng kalaban. Nang marinig ito ay mabilis na nag-alab ang emosyon ng mga miyembro ng pamilya Feng habang galit na sabay-sabay na sumisigaw upang umatake, buo ang desisyong hindi nila hahayaang makatakas ang sinuman sa mga ito. Ngunit bago pa man tuluyang magpang-abot ang dalawang panig ay isang malakas na boses ang biglang umalangaw sa buong lugar na nag-uutos na tumigil ang lahat, kasabay nito ay ang pagbagsak ng isang napakalakas at nakakasilaw na asol na enerhiya sa mismong gitna ng labanan. Dahil sa matinding presensya na bomb-alot sa paligid ay mabilis na pinagpawisan at nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki, halatang gulat na gulat ito habang hindi makapaniwalang nagtatanong sa kanyang isipan kung sino ang nagmamay-ari ng ganoon kalakas na aura, at kung mayroon pa bang ganoong klaseng martial artist na naninirahan sa kanilang Yulan City. Makikita ang isang pamaypay na hawak ng isang lalaki bago tuluyang bumungad ang Chief Justice ng Yulan City na si Uyang Ruo. Kalmado itong nakalutang sa hangin habang seryosong sinasabi na hindi na sana siya dapat manggialam, ngunit dahil nakasalalay sa labanang ito ang kaligtasan ng tatlong malalaking pamilya na siguradong makaaapekto sa buong syudad ay napilitan siyang gumawa ng hakbang. Agad namang napatingin sa itaas si Feng Chen, bakas ang matinding galit sa mukha ng ama ng ating bida bago pa siga na magpaliwanag kay Chief Uyang na ang kabilang panig ang naunang mang-api. Iginiit nitong nagpadala ang mga kalaban ng mga taong papatay sana sa kanyang anak dahilan para mapilitan si Feng Hao na pumasok sa Demon Beast Mountain, puno ng hinagpis at galit na idinagdag ni Feng Chen na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung nasaan ang ating bida, kaya naroon sila upang humanap ng hustisya. Natahimik sandali si Uyang Ruo habang nakatikip ang kanyang pamaypay bago ito seryosong tumingin kay Feng Chen, matapos isara ang kanyang pamaypay. Malamig nitong pinaalalahanan ng ama ng ating bida na hindi pa rin ito pwedeng kumilos ng padalos-dalos sa loob ng Yulan City. Bilang kompromiso, nangako ang Chief Justice na magpapadala siya ng mga tauhan upang hanapin si Feng Hao sa Dragon Beast Mountain, kaya naman iniutos na nito sa lahat na magsiuwi na. Dahil sa presensya ni Uyang Ruo, walang nagawa ang matandang lalaki kundi ang magpasya na pansamantalang itigil ang gulo. Lumingon ito sa kanyang mga kasama at sinabing alang-alang sa mukha ng Chief Justice ay ititigil muna nila ang labanan sa ngayon. Ngunit bago tuluyang umalis, isang matalim na tingin ang ipinukol ng matandang lalaki sa mga kalaban, nangingit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit habang nagbibigay ng huling babala na huwag siyang sisihin dahil hindi isang pamilya ang mga Feng na basta-basta na lamang nilang pwedeng galawin. Matapos ang kasunduan ay tumalikod na si Feng Chen bago seryosong inutusan ang kanyang pamilya na umalis na, ngunit bago tuluyang lumisan, nag-iwan pa ng isang nakakatakot na tingin ang ama ng ating bida mula sa kanyang likuran. Madiin itong binalaan ang mga kalaban na magdasal na ligtas si Feng Hao, dahil kung may mangyari man sa kanyang anak ay siguradong buhay nila ang magiging kapalit. Samantala, tahimik na napasinghap siyang habang makikitang bahagya itong pinagpapawisan sa bigat ng tensyon. Bakas ang pagkainis sa mukha nito bago seryosong sabihin sa kanyang isipan na dahil alam na rin naman ni Feng Chen ang lahat, hindi na siya dapat sisihin kung maging malupit man siya sa mga susunod na mangyayari. Samantala, sa isang tahimik na bahagi ng kagubatan ay makikita si Feng Hao na seryosong nag-insayo. Tahimik itong nakaupo sa mismong ilalim ng isang malakas na talon habang patuloy na binabayo ng mabigat na agos ng tubig ang kanyang katawan. Pilit na inalis ng ating bida ang lahat ng nakakagulong isipin sa kanyang isipan upang mas makapag-focus. Bakas ang matinding determinasyon sa mukha ni Feng Hao habang kinokontrol ang bawat kalamnan, seryoso nitong ipinaalala sa sarili na kailangan niyang mas patalasin pa ang kanyang mga galaw imbes na umasa lamang sa walang kasiguraduhang atake. Patuloy sa pag-insayo si Feng Hao habang sunod-sunod nitong ginagawa ang mga porma ng kanyang Azure Tiger Palm. Sa bawat galaw at paglabas niya ng enerhiya ay sumasabay ang pag-apo ng isang malaking nagliliyab na aura ng tigre na bumabalot sa kanyang katawan. Habang nangyayari iyon ay tahimik lang na nakabantay si Lao Lao, seryosong pinagmasdan ng batang master ang ating bida bago kalmadong magbigay ng payo. Pinaalalahanan nito si Feng Hao na sa susunod na gamitin niya ang teknik na iyon,
kailangan nitong iayon ang kanyang enerhiya upang mabawasan ang matinding epekto nito sa kanyang sariling katawan. Dahan-daang ipinikit ni Laulao ang kanyang mga mata bago seryosong idinagdag na mahihirapan ang ating bida na ilabas ang tunay nitong potensyal kung hindi muna ito dadaan sa mga sitwasyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang patuloy na nagmumuni-muni sa ilalim ng talon, kalmadong sumagot si Feng Hao na naiintindihan niya ang mga pangaral ng kanyang master. Ngunit sa susunod na sandali ay casual na idinagdag ni Laulao na maaari na siyang magsimulang manghuli ng mga Tier 6 Demon Beast kinabukasan. Dahilan para biglang matigilan si Feng Hao, mabilis na nanlaki ang kanyang mga mata habang pasigaw at halatang gulat na gulat nitong inulit ang salitang Tier 6. Agad na pumasok sa isipan ng ating bida ang imahe ng isang nakakatakot at nagliliyab na halimaw na nagdulot sa kanya ng matinding pressure, dahil sa labis na kaba ay makikitang namumutla at parang naiiyak na si Feng Hao habang mahinang inirereklamo na nasa Tier 5 pa lamang siya at gusto na lang daw nitong umuwi. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa lupa matapos magpakawala ng atake ang halimaw. Mabilis na tumalon patalikod si Feng Hao upang umiwas habang gulat nitong inamin sa kanyang isipan na napakatindi ng atake nito kahit na nasa parehong tier lamang sila. Habang nasa ere ay napalingon ang ating bida at bumungad sa kanya ang nagliliyab na halimaw na patuloy na sumusugod. Nang makalapag sa lupa ay naging seryoso ang ekspresyon ni Feng Hao, batid niyang hindi magandang ideya na galitin ang halimaw at hindi rin niya ito pwedeng labanan ng harapan dahil mas malawak ang sakop ng atake nito. Dahil dito, isang matalim na tingin ang bumakas sa kanyang mga mata bago determinadong magdesisyon na kailangan niya itong isahan gamit ang kanyang utak. Muling nagpakawala ng malakas na atake ang nagliliyab na halimaw dahilan para sumabog ang lupang tinamaan nito. Ngunit mabilis na nakaiwas si Feng Hao habang seryosong iniisip na sa huli ay isa pa rin lamang itong halimaw, kaya determinadong nagdesisyon ang ating bida na ipakita rito ang kanyang tunay na lakas. Agad na inangat ni Feng Hao ang kanyang kamay habang unti-unting nag-iipon ng matinding enerhiya. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na ngisi ang lumitaw sa mukha ng ating bida habang sumasabog ang malakas na aura sa kanyang paligid bago nito tuluyang pinakawalan ang kanyang Azure Tiger Spirit. Mabilis na ginamit ni Feng Hao ang kanyang Tiger Palm upang lumikha ng isang makapal na usok na agad bumalot sa paligid. Seryoso niyang sinabi sa kanyang isipan na gagawin niya ito upang lituhin ang halimaw at pigilan itong umatras. Nang makitang naguguluhan ang nagliliyab na kalaban sa loob ng usok, nagplano ang ating bida na gumawa ng ingay upang makapaghanda ng atake mula sa ibang direksyon. Dahan-daang humawak sa lupa si Feng Hao habang kumpiyansang sinasabi na sa huli ay isa pa rin lamang itong hayop na walang talino. Mabilis siyang bumwelo at bumato papunta sa makapal na usok, at gaya nga ng kanyang inaasahan, agad na nalinlang ang halimaw at malakas na umatake sa direksyon ng ingay na ginawa ng ating bida. Mabilis na inapakan ni Feng Hao ang lupa upang buong lakas na sumugod paitaas. Determinado nitong inisip na oras na para umatake upang tuluyan ng tapusin ang kalaban, ngunit laking gulat ng ating bida nang biglang sumalubong sa kanya ang nagliliyab na atake ng halimaw. Wala nang nagawa si Feng Hao kaya malakas siyang tinamaan at mabilis na tumalsik pabagsak sa lupa. Matapos ang malakas na impact ay makikita siyang sapo ang kanyang dibdib habang may tumutulong dugo sa kanyang bibig. Bakas ang matinding sakit at inis sa mukha nito bago pasigaw na magtanong kung paano nalaman ng kalaban ang kanyang pwesto. Halatang naguguluhan ang ating bida habang tahimik nitong inisip kung bakit hindi nalinlang ang halimaw sa itinapon niyang bato. Kalmadong nagpaliwanag si Lao Lao habang nakalutang sa hangin na ang mga roaring flame beast ay may pang-amoy na 50 beses na mas malakas kaysa sa mga tao. Seryoso nitong pinagsabihan ang ating bida na hindi uubra ang mga ganoong klaseng maliliit na panlilinlang kaya dapat itong magseryoso sa laban. Bakas ang inis at panghihinayang sa mukha ni Feng Hao habang nakaluhod sa lupa bago magreklamo kung bakit hindi agad iyon sinabi ng kanyang master. Ngunit sa halip na sumagot ay biglang itinuro ni Lao Lao ang isang direksyon para bigyan ng babala ang ating bida. Mabilis na napamura si Feng Hao nang makita ang nagliliyab na halimaw na muling sumugod at malakas na umatake dahilan para mawasak ang lupa sa kanyang harapan. Dahil dito ay mabilis na nakatayo si Feng Hao at seryosong pamwesto upang lumaban. Binalot ng malakas na asul na enerhiya ang kanyang buong katawan habang muling inihahanda ang kanyang Azure Tiger Spirit, puno ng determinasyon nitong sinabi na mag-iipon siya ng sapat na enerhiya upang tuluyan ng patayin ang halimaw sa iisang atake lamang.
Ngunit hindi pa man nakakatapos sa pag-iipon ng enerhiya si Feng Hao ay mabilis nang umatake ang nagliliyab na halimaw dahilan para mapasigaw ng malakas ang ating bida habang nakaiwas. Sa sumunod na tagpo ay makikitang nakakatawang tumatakbo palayo si Feng Hao habang pinagpapawisan. Naiinis nitong tinanong ang kalaban kung pwede ba itong maghintay sandali dahil hindi pa siya tapos mag-ipon ng kanyang enerhiya. Dahil sa inasal ng ating bida ay pansamantalang natahimik at tila nawala nang sasabihin ang kanyang master, makikita si Lao Lao na nakaupo habang halatang dismayado at napasapaw na lamang sa kanyang ulo dahil sa nasasaksihang pagtakbo ni Feng Hao, tila balabis na sumasakit ang ulo nito sa kalokohan ng kanyang disipulo. Samantala, bakas ang matinding kaba at pamumutla sa mukha ni Feng Hao habang mabilis pa rin itong tumatakbo palayo para iligtas ang kanyang sarili, pasigaw at halos naiiyak itong humingi ng tulong kay Lao Lao habang nagrereklamong mamamatay talaga siya kung hindi siya tuturuan ng kanyang master kung paano tuluyang labanan at patayin ang halimaw na iyon. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Lao Lao habang seryosong pinagsasabihan ang ating bida, tinawag niya itong idiota bago ipinaalala ang mga itinuro niya rito kanina. Ipinaliwanag ng master na isang malaking pagkakamali ang paggamit ng mabagal na Tiger Palm laban sa isang napakabilis na kalaban. Dahil sa narinig ay biglang nanlaki ang mga mata ni Feng Hao at tila may mabilis na napagtanto, pumasok sa kanyang isipan na hindi nga uubra ang bilis ng kanyang Tiger Palm kaya agad itong nakaisip ng ibang paraan, kasabay nito ay ang malakas at nakakatakot na pag-ungol ng nagliliyab na halimaw habang patuloy itong sumusugod sa ating bida. Mabilis na pamwesto si Feng Hao at seryosong hinarap ang papalapit na kalaban, sinabi nito sa kanyang isipan na ang tanging speed-type technique na maaari niyang gamitin ay ang kanyang 5-spirit true finger. Agad na nagliwanag ng kulay ginto ang kamay ng ating bida bago buong lakas at napakabilis na sumugod upang pakawalan ang isang matinding atake patungo sa nagliliyab na halimaw dahilan para lumikha ito ng isang malakas na pagsabog sa paligid. Unti-unting hamupo ang tensyon sa paligid habang tahimik na umiihip ang hangin sa madamong bahagi ng kagubatan. Sa susunod na sandali ay isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw matapos pabagsak na bumagsak sa lupa ang dambuhalang katawan ng nagliliyab na halimaw na tuluyan ng nawalan ng buhay. Matapos ang matinding labanan ay makikita si Feng Hao na kalmadong nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan habang dahan-daang pinupunasan ng dugong tumutulo mula sa kanyang daliri. Bakas ang pagod ngunit may kasamang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Puno ng kumpiyansa nitong sinabi sa kanyang isipan na nakuha na niya ang tamang pamamaraan, kung saan kailangan lamang niyang pabilisin ang kanyang galaw at ituon ang lahat ng kanyang lakas sa iisang punto upang maging epektibo ang atake. Sa madamong bahagi ay makikita ang mga natirang buto mula sa naging hapunan ng ating bida. Sa susunod na tagpo ay makikita si Feng Hao na masaganang kumakagat at ngumunguya ng isang malaking piraso ng lutong karne. Habang nakaupo sa lupa ay tuwang-tuwa itong kumakain habang hawak sa magkabilang kamay ang naglalakihang hiwan ng karne. Halos magliwanag ang buong paligid ni Feng Hao dahil sa labis na galit bago pasigaw na sinabing napakasarap at kamangha-mangha ng kanyang kinakain. Masigla pa nitong idinagdag na grabe ang epekto ng karne ng halimaw dahil nararamdaman niyang umaapaw ang enerhiya sa kanyang buong katawan. Samantala, kalmado lamang na nakasandal ang kanyang master na si Lao Lao habang pinagmamasdan ang masaganang paglamon ng ating bida. Seryoso nitong ipinaliwanag na kaya nagkakaganon si Feng Hao ay dahil nagtataglay ito ng pharmacopoeia. Idinagdag pa ng batang babae na walang ibang tao ang makakakuha ng enerhiya mula sa karne ng ganoon kabilis at kadali kumpara sa kanya. Habang puno pa ang bibig ng karne ay bakas ang kislap sa mga mata ni Feng Hao dahil sa labis na tuwa. Masigla nitong naisip na sa ganoong kabilis na pag-unlad ay kailangan na lamang niya makapatay ng ilan pang halimaw upang madaling makaabot sa Tier 6 Martial Apprentice. Sa kabilang banda, mula sa kanyang nakalutang na upuan ay seryosong pinagsabihan ni Lao Lao ang ating bida. Ipinaalala nito na kung patuloy siyang gagamit ng mga mapusok at walang pag-iisip na paraan ng pag-atake ay siguradong siya na ang susunod na mamamatay. Agad namang humingi ng paumanhin si Feng Hao habang nakaupo sa harap ng siga. Nakangiti nitong itinuro ang kanyang ulo bago mangakong sa susunod ay mas gagamitin na niya ang kanyang isip at mga taktika upang makamit ang tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang natigilan si Lao Lao at tila may naramdamang kakaiba sa paligid. Seryoso ang naging tingin ng mga mata nito habang may lumitaw na tandang pananong sa kanyang ibabaw. Sa susunod na sandali ay mabilis nitong inutusan si Feng Hao na tumayo.
Habang nakalutang sa hangin ay sinabi ni Lao Lao na may nadiskubre umano siyang isang magandang bagay kaya kailangan nitong sumunod sa kanya. Halata naman ang pagtataka sa mukha ni Feng Hao habang nakatingala sa kanyang master na tila hindi pa rin tapos sa kanyang kinakain dahil sa mga mantsa sa kanyang pisngi. Mabilis na lumipad paalis si Lao Lao na parang isang matinding gintong liwanag papasok sa madilim na bahagi ng kagubatan. Naiwan naman si Feng Hao na nakatayo at bakas ang pagkagulat habang hawak pa rin sa magkabilang kamay ang mga buto ng kanyang kinain. Pasigaw nitong pinigilan ang kanyang master at nagmamadaling sinabing hintayin siya. Sa mga susunod na tagpo ay ipinakita ang isang malaking puno sa gitna ng tahimik na gabi. Hindi nagtagal ay mabilis na dumaan ang dalawang malakas na enerhiya na tila ba mga aninong naghahabulan at pamunit sa katahimikan ng paligid. Habang patuloy sa napakabilis na paglipad ay seryosong lumingon si Lao Lao at nagtanong sa ating bida kung nararamdaman na ba nito ang presensyang kanyang tinutukoy. Sa kabilang banda, bakas ang matinding pagtataka sa mukha ni Feng Hao habang buong lakas na sumusunod sa kanyang master. Naguguluhan itong tinanong kung isa ba itong demon beast, bago inamin na wala naman siyang kahit anong nararamdamang kakaiba sa kanilang paligid. Kalmadong sinabi ni Lao Lao kay Feng Hao na dapat ay nararamdaman na niya ang presensya nito mula sa kanilang distansya. Inutusan niya ang ating bida na subukang ipikit ang kanyang mga mata at mag-focus upang mas mapakiramdaman ang paligid. Agad namang sumang-ayon si Feng Hao bago seryosong ipinikit ang kanyang mga mata habang binalot ng isang nakakasilaw na gintong liwanag ang kanyang katawan dahil sa matinding konsentrasyon. Sa tulong ng kanyang pagpopokus ay mabilis na kumalat ang kanyang pandama sa paligid. Hindi nagtagal ay bumungad sa kanyang isipan ang imahe ng isang nakalutang at nagliliwanag na asul na enerhiya. Nang maramdaman nito ay mabilis na napagtanto ng ating bida na isa pala itong elixir. Agad na idinilat ni Feng Hao ang kanyang mga mata habang patuloy pa rin sa napakabilis na pagtakbo. Bakas ang labis na tuwa at pananabik sa kanyang mukha bago masiglang sabihin na hindi lang ito basta elixir kundi isa itong high tier. Dahil sa nalaman ay lumitaw din ang isang nakangiting ekspresyon sa mukha ni Lao Lao habang mabilis na lumilipad sa unahan, at masaya nitong kinumpirma na nakatagpo nga sila ng isang napakahalagang kayamanan. Habang patuloy sa mabilis na paggalaw ay biglang sumigaw si Lao Lao upang patigilan si Feng Hao, dahil sa biglaang utos ay mabilis na pamreno ang ating bida dahilan para mag-slide ang kanyang mga paa pabagsak sa ibabaw ng malaking sanga ng puno. Bakas ang gulat at pagtataka sa mukha ni Feng Hao habang nakatingin sa unahan, nag-aalangan nitong tinanong ang kanyang master kung sigurado ba itong naruroon nga ang hinahanap nilang elixir. Agad namang ipinakita ang kalmadong mukha ni Lao Lao bago nito seryosong sinagot na tama ang ating bida, at nasa mismong harapan lamang nila ang kanilang pakay. Sa susunod na tagpo ay makikitang tahimik na nakatago si Feng Hao sa likod ng mga damo at halaman habang nakalutang naman si Lao Lao sa kanyang itaas. Sa di kalayuan ay bumungad sa kanila ang tatlong nagliliyab na demon beast na nag-anyong malalaking butiki, seryosong ipinaliwanag ng batang master na. Siguradong hindi siya nagkakamali lalo na at may tatlong halimaw na nagbabantay sa lugar na iyon. Bakas ang matinding kaba at pamumutla sa mukha ni Feng Hao habang pilit na nakangiti at pinagpapawisan. Inamin nito sa kanyang master na nagmamayabang lamang siya kanina at halos hindi na nga raw siya makatayo ng maayos sa takot, kaya kinakabahan itong nagmungkahi na sa susunod na lamang sana sila bumalik. Ngunit seryoso lamang siyang tiningnan ni Lao Lao habang kalmadong ipinapaliwanag na ang Roaring Flame Beast na ang pinakamababang uri ng halimaw sa lugar na iyon. Idinagdag pa ng batang master na base sa amoy ay malapit ng tuluyang mabuo ang elixir, at kung palalampasan pa nila ang pagkakataong ito ay kakailanganin nilang maghintay ng panibagong 100 taon. Dahil sa mga narinig ay wala nang nagawa si Feng Hao kundi ang sumuko. Napasapo na lamang ito sa kanyang noo habang napapabuntong hininga at pilit na sumasang ayon sa gusto ng kanyang master. Sa huling tagpo ay makikita ang pagkabuhay ng determinasyon sa mukha ni Feng Hao habang nakatayo at nakakuyom ang isang kamao. Buo ang loob nitong ipinaalala sa sarili na kung mamamatay man siya ay tatanggapin niya, dahil alam niyang wala siyang makukuhang magandang gantimpala kung hindi siya susugal at dadaan sa matinding panganib. Akma na sanang susugod at tatalon paarap si Feng Hao ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang malakas na sigaw mula kay Lao Lao na nag-uutos sa kanyang tumigil. Makikita si Lao Lao na nakalutang malapit sa mga puno habang seryosong pinapangaralan ang ating bida. Mariin itong ipinaalala kay Feng Hao ang kanilang pinag-usapan na dapat nitong gamitin ang kanyang utak. Ipinaliwanag ng master na hindi basta-bastang iiwan ng mga Roaring Flame Beast ang kanilang pugad, kaya mayroon pa siyang sapat na oras para maghanda.
Agad namang sumang-ayon si Feng Hao habang nakapwesto sa likod ng isang malaking puno, bago determinadong sabihin na kailangan niyang isahan ang mga ito. Sa sumunod na tagpo ay ipinakita ang malapitang anggulo ng mukha ni Feng Hao, makikita sa kanyang mga mata ang isang matalim na tingin na nagpapahiwatig ng matinding pokus at seryosong determinasyon. Dahil dito ay tahimik na napangiti si Lao Lao habang pinagmamasdan ang kanyang disipulo. Nakita ng batang master ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng ating bida kaya lihim nitong pinuri si Feng Hao sa kanyang isipan. Natutuwa itong napaisip na marahil ay hindi rin napapansin mismo ng ating bida na ganoon kabilis ang kanyang naging pag-unlad. Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan at tahimik na gabi ay ipinakita ang mga naging paghahanda ng ating bida. Makikita ang isang improbisadong kalasag na gawa sa mga pinagtagpi-tagping buto na mahigpit na nakatali sa braso ni Feng Hao. Sumunod namang ipinakita ang isang matalim na sibat na tila gawa rin sa isang malaki at pinatoles na buto ng halimaw. Matapos ang ilang sandali ay makikita si Feng Hao na buong tapang na tumalon pababa mula sa mataas na puno habang dala-dala ang kanyang mga ginawang armas. Habang nangyayari ito ay nagtatakang nagtanong si Lao Lao mula sa kanyang likuran kung ano ba ang kanyang inihanda dahil matagal itong nawala. Imbes na direktang sumagot ay lumingon na lamang si Feng Hao sa kanyang master nang may punong-puno ng kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Habang mahigpit na hawak ang kanyang sibat ay masigla at buong pagmamalaki nitong sinabi kay Lao Lao na panuurin na lamang nito ang kanyang gagawing pagpapakitang gilas.